Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ako na i-share sa inyo. Patutsada po ito, pagpaparinig o pagbuljak dito kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay naging pahayag ni Shelo Magno ho, na isang professor dati ng UP, no, mga ka-action. Ayan, ito ho mga ka-action, para hindi ho tayo magtagal, panoorin na po natin kung paano mag-react ito si dating opisyal ng DOF. Yan, okay, ito na. Ang kilay ng ilang eksperto at mambabatas sa patutsada ni VP Sara laban sa mga anyay tutol sa confidential funds. Hirit nila huwag nang ibahin ang usapan at idetalye na lang kung saan ginastos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ang kurakot ang tunay na kalaban. Yan ang buwelta na nagbitiw na Finance Undersecretary na si Shelo Magno. Kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte laban sa mga kritiko ng hinihingi niyang 650 million pesos na confidential funds para sa OVP at DepEd. Tinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Pero banat ni Magno, wag daw ibahin ang usapan dahil karapatan ng mga Pilipino na malaman kung paano ginastos at sino ang nakikinabang sa confidential funds. Karapatan daw ng publiko na humingi ng accountability dahil ang tunay na kalaban daw ng mga mamamayan ay ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Hamon pa niya, ilabas ang audit report. Hindi rin nagustuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang patutsada ni VP Sara. Hirit niya, ang Vice Presidente na nga ang gumastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw nang walang paliwanag, tapos parang sila pang mga nagtatanong ang pinalalabas na masama. Ano na raw ang nangyari sa sinabi noon ng Vice na kaya niya at ng kanyang opisina na mabuhay ng walang confidential funds? Wala pang bagong tugon ang opisina ni VP Sara kaugnay sa pahayag ni Magno at Castro. Pero kung si Albay Representative Edsel Lagman naman daw ang tatanungin, dapat paalalahanan ng DepEd na templo ng kaalaman at hindi arena ng surveillance ang mga paaralan. Dapat din anyang maging isang guro ang Education Secretary at hindi isang centurion o tila ba commander ng Army. Sa ngayon, inaayos na ng Kamara ang paglipat sa buong 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd sa mga ahensyang may kinalaman sa seguridad ng bansa. Dati na rin namang sinabi ni VP Sara na kaya nilang magtrabaho kahit walang confidential funds. Nagbabalita mula sa... So yun na ho mga ka-action, no? Narinig na ho natin, ang nakita na po natin ang dalawang mata natin. So tama po yung sinabi ni Shelo Magno mga ka-action. Ang tunay po talaga na kalaban ng bayan, yung mga kurakot na opisyal, yung mga hindi marunong magpaliwanag ng diretso, at tapos papalabasin na sila pang masama. Sila pang biktima. Parang pabiktim-biktim ba? Nasamantala sila ang nagwaldas ng 125 million tapos hindi nyo kayang ipaliwanag sa sa sambayan ng Pilipino. Tapos sasabihin nyo kayong biktima. Baliktad ba ang sitwasyon? Ganun na po ba ngayon? Ha? Tama po yun. Karapatan ng maraming Pilipino ang magtanong. No? Dahil pera ho yan namin. Pera mo. Pera ng lahat. Oo. Kaya karapatan po yan. Huwag nyo pong sabihin, Vice President Sara Duterte, na ang kumukontra sa confidential fund at intel fund ay kalaban ng kapayapaan o kalaban ng bayan. Ang totoo po niyan, 100% agree ako sa sinabi ni Ma'am Shelo Magno. Ang totoong kalaban, yung mga kurakot na opisyal na hindi marunong magpaliwanag kung saan ginastos ang mga sandimakmak na milyones. Di ba? Kasi kung yung nasabing sandimakmak na milyones na yon kung napunta sa magagandang proyekto,
o may nagawa yon sa mga safe houses, di sana maganda ho, sana ang pagpaliwanag mo. Kahit saang anggulo ka makita o saang lugar, pag tinanong ka, diretso ka magsagot. Walang palingon-lingon dahil may resibo. Iwas kayo ng iwas sa mga tanong, tapos sasabihin nyo, kumakalaban sa gobyerno ang kontra sa confidential fund. Napakasakit, Kuya Ede. Hindi ka po talaga tutulugan at hindi ka po talaga tatantanan ng taong bayan, Vice President Sara Duterte, hanggat hindi mo po mabigyan ng linaw ang mga nasabing confidential fund na yan. At yan ho ang aabangan namin, ang mga susunod na eksena. Yun lang ho mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.